you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at iluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat po sa biyaya ng kaligtasan at sa aming pagtitipon sa gabing ito. Nawa po ay ikaw ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Dalahin ko, Panginoon, ang mabuting balita natin pagsasalunan, sundan ito ng iyong tanda at himala at kababalaghan. At ang kalooban mo ang maganap, ang mangyari sa buhay namin. Lahat po ng may sakit, naway mangagsigaling sa pangalan ni Jesus. At nawa sa aming kalagitnaan, ikaw po ang kumilos at maghari. Gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully. Sa ngalan ni Jesus, kasama ang iyong mga awit. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay, tayo po ay tuloy-tuloy na sapagkat ilang minuto na lang ang inyong oras. Our gospel is taken from Matthew chapter 16, verses 13 to 19. Ganito po ang sinasabi ng banal na aklat. Noong panahong iyon ay dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa inyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin at palakpakan ang Diyos. Taas po ang inyong kamay at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan, kasi baka magising yung mga nasa tagiliran na yun. Okay? Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang ang feelings ko,
ang feeling ko kapag ako'y nagpipreach dito sa lugar nyo, parang napakasolim kasi maraming natutulog. Totoo po yan. Ano? Kayo ba'y minsan natatakot din? Siyempre, nandyan yung nature yan ng tao. Human nature. Yung mga pagkatakot. Pero kailangan ma-overcome. Mapagtagumpayan natin ang takot. Di ba? Kayo ba'y may nakasabay na ba kayong kaluluwa ng tao sa inyong paglalakad? Ha? Hindi ba? Hindi pa? Wala pa? Mamaya, may makakasabay kayo. Sana para ma-overcome nyo yung takot, Kasi po may nurse, ewan ko narinig yung kwento kong ito, may nurse, nagtatrabaho sa isang ospital. At pagkatapos po siya ay, alam niya yung mga namamatay. Sapagkat pag namatay ang isang tao, nilalagyan ng tali nilang pula sa braso. Na ibig sabihin, patay na yun. Ay nakasakay siya sa elevator, may kasabay siya isang babae. Pagkatapos po ay, may nakita siyang batang sasakay sa elevator, pinindot niya agad at sumara yung elevator. Sabi ng babaeng kasabay niya, bakit mo hindi pinasakay yung bata? Kasi, alam mo kapatid, matagal nang patay yun. Bakit mo naman alam? Kasi pag may namamatay, kaming mga nurse, kami ang naglalagay ng pulang tali dito sa kanyang nakita ko siya. Kaya natakot ako, baka siya yung makasabay natin. Taling pula? Ganito po ba, nurse? Pinakita, kaluluwa rin pala yung kasama. Okay, so lalo natakot yung nurse, mga kapatid. Ngayon po ang ating pag-uusapan kasi na lang pong oras, Ito pong napagandang mensahe ng Panginoon, ito po ay nakafocus sa conversation ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Part of Sermon at the Mount. Bahagi ng sermon ni Christ doon po sa bundok. At dito po, yung kanyang mga alagad ay tinanong ni Jesus, sino raw ako ayon sa mga tao? Yan. Kaya ang pag-uusapan naman natin ngayon, sino si Jesus sa buhay nyo? Sino si Jesus sa buhay nyo? Madalas, maraming taong kilala ang pangalan ni Kristo, pero yung ugali na hindi nagbago. Marami pong nagsasabing si Kristiyano, kilala si Kristo, pero yung ugali niya ay Bakit wala akong kausap para kayong mga patay din? Di ba? Sabi po rito ng banal na aklat, ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan Bautista. Bakit? Kilala nila si Juan Bautista sapagkat si John the Baptist ang siyang nauna sa kanyang pinsan na si Jesus. Magpinsan po sila. Sa Biblia, ang tawag po sa pinsan ay kapatid. Tinatawag na kapatid. Kaya, hindi po literal na pag nabasa nyo sa Bible, dumating ang mga kapatid ni Jesus. Hindi na ang hulugang kapatid na pampisikal. Mga kamag-anak po. Wala akong kausap. Amen! Ayun po yun. So, nauna po si John the Baptist kay Kristo, siya po yung naghanda ng daraanan ng Panginoon. Inihanda. Paano po naghanda si Juan Bautista para sa pagdating ng Panginoon? Siya po yung nagpahayag tungkol sa repentance. Pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos. Bakit? Sapagat lahat ng tao ay nagkasala. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa panuntunan ng Diyos. All have sinned and fall short from the glory of God. Lahat po. Kaya para ihanda, iniaral ni Juan Bautista ang pagsisisi o repentance o
yung pagbabalik loob sa Diyos. Repentance means metanoia. Pag sinabing metanoia, hindi nangangahulugang maraming luya. Sa labat po yun. Metanoia, it means to change our mind, to change our heart, and to change our action. Yun po ang repentance. Ang magbago ang isip ng tao, di ba? Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, mag-iba na kayo at magbago ng isip. To change our mind, magbago ng isip. To change our heart, baguhin ang puso. Kasi nung tayo makasalanan pa, bulok ang puso natin. At paminsan-minsan pa rin tayo nagkakasala. Di ba? So, baguhin ang isip, baguhin ang puso, baguhin ang kilos at gawa. Yun po ang repentance. Yun ang pagbabalik loob. So, yun po ang paghahanda sa pagdating ni Kristo. Sa buhay espiritual, kung hindi tayo nagbabalik loob, kung hindi tayo nagsisisi, hindi po mananahan ang presensya ng Diyos sa puso natin. Hindi po mananahan. Kaya nga po, yung mga taong nagsasabing siya'y Kristiyano pero hindi nagmimithi na mabago ang kanyang kalooban, mga taong nagsasabing siya'y Kristiyano pero walang paghahangad na mabago yung kanyang buhay, ay hindi po tama yun. Diba? Sabi po ng Mateo 7:21, hindi po lahat ng tumatawag sa akin, sabi ni Jesus, ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nagsugo sa akin, sabi ni Jesus. Marami anya sa huling araw ang magsasabi, Panginoon, nangaral po kami. Nagpalayas po kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Hindi ko kayo nakikilala. Kaya change of action. Baka po ang ginagawa pa rin natin ngayon ay masama, sa kabila na sabi natin ay tayo ay Kristiyano. Kaya change our mind, change our heart, and change our action. So, kaya po ang pagiging Kristiyano dapat nakikita. Ang salamin ng buhay natin ay ang mga taong nakapaligid sa atin. Kung ano yung sinasabi ng tao sa ating pagkatao, iyon tayo, dapat wag tayong masasaktan. Huwag tayong magagalit kasi yun ang salamin. Sinasabing, ay, ganun yan. Ay, ganun yan. O, kailangan mabago tayo. Kaya sabi rito, kayo po si Juan Bautista. Si Juan Bautista nangaral kasi yun ang pagkakilala nila. Si Juan Bautista ay magbabalik. Kaya akala nila si Kristo yung espiritu ni Juan Bautista. Pagkatapos sabi naman po ng iba ay si Elias kayo. Di ba? Kilala natin si Elias. Si Elias po yung nakipagtagisan sa mga propeta ni Baal at naging answered prayer nang tupukin ang kanyang handog. At ang mga propeta ni Baal ay nagtakbuhan sapagkat maglalaban sila kasi kung sinong sagutin sa kanilang handog ay tinupok lamang ay ang kay Elias. Yung handog ng mga propeta ni Baal hindi tinugon sapagkat ang Diyos nila ay patay. Hindi buhay. Yung ang Diyos ay buhay, buhay din yan kung magpuri kay El Shaddai. Amen. Sabi naman ng iba, sabi ron, at sumagot ang iba, ang ilan, sabi niya doon, kayo daw po ay si Jeremias. Ano? Ito yung isang prophet naman na malungkutin.
madalas umiiyak. So, yun po ang pagkakilala nila kay Jesus. Yun ang pagkakilala ng mga tao kay Jesus. Because alam po natin na si Kristo'y rejected sa Israel. Hindi po sila tinatanggap hanggang ngayon. Ilan lang yung mga Kristiyanong mga tinatawag na mga Hudyo. Pero almost Jews, hindi po nila tinatanggap si Kristo bilang Savior at bilang Diyos. Nag-iintay pa sila ng kanilang tagapagligtas. Tayo, iniintay natin ay pagbabalik na ni Jesus yung pagbabalik. Kaya tinanong naman ni Jesus ay yung mga alagad. Sabi niya naman dito, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Gawin natin personal. Tinatanong tayo ni Jesus, para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat, sino naman ako, sabi ni Jesus, para sa inyo? Ano kayang sagot niyo? Among the 12, si St. Peter lang ang nakasagot. Sa 12, ang nakasagot lang ng tama ay si San Pedro. At ito ang sagot ni San Pedro. Sabi niya, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Messiah, the Son of the living God. Yun po ang deklarasyon. At ang sabi po ni Kristo, makinig kayo, dito ang tingin, sabi po ni Kristo, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito, yung sinabi ni Peter, hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Nakatanggap si San Pedro ng revelation o kapahayagan. Kayo ba nakakatanggap ng revelation? Nakakatanggap ba kayo ng kapahayagan sa Diyos? Di ba minsan may mga nagpapato, sabi po sa akin ng Panginoon, sabi po ng Diyos sa akin. Ito po natanggap ni San Pedro mula sa Diyos, kapahayagan, revelation, na ang sabi niya, kayo po ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, Messiah, the anointed one, Savior, Redeemer, Justifier. Yan. Yun po yun. Pag sinabing Messiah, tagapagligtas, sugo ng Diyos, may pahid, anointed, ibig sabihin. Yung po ang ibig sabihin ng Messiah. Iba naman po yung may sayad. Kasi may mga taong minsan may sayad na siya nagpapakilalang siya ang Diyos. Hindi kayo po pwede maligtas kung hindi kayo dadaan sa akin, sapagkat ako ang may-ari ng mundo. Sabi niya, nasaan kaya siya ngayon? Nakakulong. Kaya wag daw tayong maniniwala kaagad-agad. We need to discern first. I-discern natin. So yung po yun, anong nangyari? Sabi ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas. Sapagkat hindi tao ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Pagkatapos ano sinabi ni Jesus sa kanya? At sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka,
Simon na anak ni Jona, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig ang anumang mga masamang espiritu. Sabi ron, sabi ron, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Pamuso. Anong pamuso? Pamuso ngayon na sinasabi ng ilang mga tao, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Sabi ng kay Kristo. So, aking iglesia. Kanino iglesia? Iglesia ni Kristo. At yun ang katotohanan. The truth. We are the Church of Christ. Kailan po ba sinabi ni Jesus ito? Hindi po 1914 na sinabi ng tao. Sinabi po ito ni Jesus 33 AD, Anno Domini. Ano pong Anno Domini? The year of the Lord. Anno Domini, the year of the Lord Jesus Christ. Yung AD, hindi po yun after death. Ang ibig sabihin po ng AD, Anno Domini, na ang ibig sabihin ng Anno Domini ay year of the Lord. Wala akong kausap. Amen. So, tayo po yun. Ito yung ipagtatatag ni Kristo ng iglesia niya. At ano yung iglesia niya? Katholo. Anong ibig sabihin ng katholo? Catholic. Anong ibig sabihin ng katholo? Catholic. Universal. Pangkalahatan. And there is no other universal one. The only universal one is Jesus Christ. Si Kristo lang ang isang nag-iisang universal one o pangkalahatan. Amen. Kaya pagtatanungin tayo, ano ba si Kristo? Baptist ba si Kristo? Yung baptist galing kay San Juan Bautista. Ito naman kinuha nila yung word na Iglesia ni Kristo, na ang tinutukoy naman sa Biblia ay ang itinatag ni Kristo nung taong 33 AD, na ang tinatawag doon ay ang Catholic, the Universal One. Catholic, ibig sabihin pangkalahatan. Si Kristo'y pangkalahatan, si Kristo'y Katoliko. Purihin si Jesus. Dahil ang ibig sabihin ng Katoliko, pangkalahatan. Kaya tayo po bilang Katoliko, pangkalahatan tayo. Anong ibig sabihin? Yun yung inaawit natin. Ang dami nating inaawit, di naman natin alam. Sa simbahan, inaawit natin. Yun ang ibig sabihin ng pangkalahatan tayo. Sabi ron ay, walang sino man ano ibig sabihin nun? Hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin, tayo nabubuhay para sa lahat. Amen. Yun ang ibig sabihin, we are all universal, we are all Catholics. As Jesus is the universal one, pangkalahatan si Kristo, at ang lahat ng followers ni Kristo, pangkalahatan. We are concerned to those people na nandyan sa ating mga paligid. May pagmamalasakit sa isa't isa. May pagmamalasakit ba kayo sa isa't isa? Pag kayo may pagmamalasakit sa isa't isa, aapaw kayo rito. Kasi bawat tao'y aayain nyo. Kasi may concern tayo. May malasakit sa isa't isa. Kaso minsan, naglilingkod tayo sa Diyos, pero yung ating mga pamilya hindi natin naaakay. Kasi nakikita yung pangit pa rin nating ugali.
Kaya hindi natin maakay minsan yung asawa natin, mga anak natin, kasi nakikita pa rin yung ugali nating pangit. Sasabihin sa'yo ng anak mong binatilyo o nagbibinata, sila na yung El Shaddai ng El Shaddai, gano'n naman ang ugali niya. Sasabihin naman doon sa lula niya, si Lula, tanda na, pero hindi pa naman nababago yung buhay niya. Tumatanda pa urong. Hanggat di nakikita sa atin kung sino si Kristo sa buhay natin, di natin maaaka yung kapwa natin. Always remember yung kasabihan, action speaks louder than words. Kaya ang tinitingnan ng Panginoon yung ginagawa natin araw-araw. Mas powerful yun. Yung ginagawa natin araw-araw, yung inaawit natin, na ano yun? Iabot mo ang iyong kamay. Ayun. Reach out. May concern. Ha? May compassionate heart tulad ni Kristo. Merciful and compassion nasa sa atin dapat. Yun yung tinatawag na yung corporal work of mercy. Ano yung corporal work of mercy? Yung sabi ng Panginoon, nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw. Nung ako'y nabilanggo, ako'y inyong pinuntahan. Nung ako'y walang maisuot, ako'y inyong pinaramtan. The corporal work of mercy na dapat ginagawa natin. Mahina. Amen. Mahina. Amen. So yun po yun. Kaya sabi ni Jesus, dahil si Saint Peter lang nakasagot, and you are Peter, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, yung dating Simon, ay pinalitan ng pangalang Petra, o dating Petra, naging Petros. Petra, small stone o yung stone. Pero yung Petros, rock. Bakit tinawag si Jesus na si Peter na rock? Samantalang ang biblical ang nagsasabi, si Kristo the rock of our salvation. Jesus is the rock, siya ang panulukan. Pero bakit dito si Peter ang tinutukoy na rock? Ha? Ano po? Sapagkat siya lang yung nakasagot ng totoo, tama, na-receive niya sa Ama. Dahil ang taong nakasagot na ganon, ibig sabihin, nasa puso na niya ang tunay na bato, si Kristong tagapagligtas natin. Pag nasa puso natin si Kristo, tayo nagiging matatag tulad ng isang bato. Hindi batugan. Iba po yung batugan sa bato. Ang bato ay sumisimbolo sa katatagan ng isang tao kapag ang Diyos ay nasa sa atin. Sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Walang makatatalo, walang makalalaban sa atin, sapagkat greater is Jesus who is in us than his Satan who is in the world. Sa pagpalakpak niyo po, may power na dumadaloy sa inyo at gumagaling na ang mga may sakit. Amen. At dahil doon, sabi ni Jesus, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Mga, hindi lang iisa. Mga susi. Ano po ang ibig sabihin ng mga susi? Kaya si Kristo ay nakasagot sapagkat yung totoong pananampalataya nasa Kanya. True faith. It was revealed by the Father in heaven. Ang taong may totoong pananampalataya, si Kristo ay nasa puso niya. Pero kung fake yung pananampalataya natin, hindi si Kristo yun. Amen. Pag peke, ang dami na ngayong peke, ano? Yung AI. Alam niyo yung AI?
Yung artificial intelligence, po, yung po ay sa computer, yung apps na minsan ginagamit ng mga tao para siraan yung kapwa na yan. At sasabihin yun, tinan mo yung ginagawa niya, pero hindi naman yung ginawa nun. AI ang tawag doon. Yung makikita mo minsan, mga tao na aksidente o kaya napakaraming tao, pero sa totoo, ilan lang yun. Pero dumami. Bakit dumami? Because of AI. Artificial. Kanya nga artificial ay kaartihan yun. Fake yun. Hindi totoo. Amen? Kaya hindi dapat tayong maniwala kaagad-agad. Lalo na yung mga ginagamit yung boses ni ganitong tao, ni ganitong kilalang tao, ginagamit nila. Kaya ngayon po, ginagamit yan sa siraan ng siraan. Lalo na sa politika. Yung mga mangmang, naniniwala. Yung mga walang alam. Pero yung may mga alam, yung bukas ang kaisipan, alam nila yon. Kaya dapat po matuto rin tayo. We are living in the world of .com. Ano po yung .com? Yung po social media.com, www.com. Ayun. Pag tayo po walang alam doon, mapag-iiwanan ka. Di natin alam. Noon, nung bago dumating ang internet, di natin alam, ano ba yung Wi-Fi? Ano ba yung WW? Ano ba yun? Wala tayong alam. Pero nung tayo nag-aral, nung tayo po ay inaral natin personal, sarili natin dapat, aware dapat po tayo doon sa nagaganap. Sabi po nung nabasa ko sa ako nakarating po ng Dubai, na-assign ako doon. Pagkatapos po, nakikita ko yung ginamit AI na gumuguho yung mga building. Tapos yung taga ron sabi nung, huwag kayong maniwala dyan. Hindi totoo yan. AI yan. Artificial intelligence. Minsan makikita mo yung mga video na nandoon, yung pasyalang napaganda, biglang natabunan ng maraming tao, gumuho ang lupa. Pero hindi naman totoo yun, AI. Kaya marami na po ngayon, fake. Kaya ang tawag sa mga balita, fake news. Nawa po, inyo pong tingnan at hawakan nyo po ang inyong mukha. Ganunin mo, kung totoo pa yan, baka po fake na rin yan. Purihin si Jesus. So finally, ano po yung mga susi? I will give you the keys of the kingdom of heaven. It's symbolizing authority and power. Yung sabing susi, yung po yung authority and power, sabi po ng Mark chapter 16, verse 15 to the following. Sila mga sumampalataya ay magtataglay ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Makapagpapalayas tayo ng mga demonyo, hindi asawa ha? Hindi anak. Mga demonyo ang palalayasin. Pag kayo may karamdaman, nararamdaman nyo, patong nyo agad ang inyong kamay, sabi nyo, I rebuke you, Satan, get out! Lumayas ka sa aking katauhan. Yun yung key, yun yung susi. The power and authority, sabi ng Mark 16, from verse 15 to the following verses, at ang sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. At ano pa? Nasusi, yung mga katuruan ng Diyos. Yung pong mga katuruan ng Diyos, mga kapatid kay Kristo. So, authority and its teaching. Yung mga aral. Kanino pinagkatiwala ng Diyos? Ni Kristo ang aral sa simbahan. So, church. Kaya si Peter po, nung siya'y makasagot, siya ay inappoint ni Kristo bilang leader. Tagapanguna. Hindi daw po natin pwedeng sabihin na si Peter ay first pope. Sapagat ang pope ay kahalili. Si Jesus ay anak ng Diyos at siya tagapagligtas. Si Kristo hindi pwedeng may humalili sa kanya. Si Jesus nag-appoint ng leader, visible leader, at yun si Saint Peter.
Ang sumunod doon yung humalili kay Peter. Si Peter dapat may humalili sapagkat siya hindi Diyos, siya'y tao. Yun ang Pope na sumunod na mga ano. So si Peter po, ang tawag sa kanya ay leader, tagapanguna ng simbahan. Ang tawag po dyan, Jesus is the invisible head of the church. Saint Peter is the visible, nakikita. So yun po yun mga kapatid. Kaya dahil wala ng oras, tandaan nyo po, sino si Jesus para sa inyo? Kung ano ang revelation sa inyo ng Diyos, yun ang magiging kayo sa presensya ni Kristo. Tayo na po tayo. Baka si Kristo po ay ginagawa nyo lang utusan. O si Kristo ay ginagawa nyo security guard lang. O ginagawa niyong accountant si Kristo sa inyo lang buhay. Yung bang sinasabi, Lord, magkano po yung ano ko? Lord, alisin niyo naman po yung mga barado at basura ng puso ko, ginagawa niyong basurero. Lord, bantayan mo naman po yung bahay namin, security guard si Kristo. Ano ang right? Jesus is our God. Jesus is our Savior, and Jesus is our brother. The only begotten Son, so that we become children of God. Amen. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat. Ilagay niyo ang inyong kamay sa inyong puso. At inaangking ko, Panginoon, ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan. Ang pagdaloy ng iyong himala, dahil kay Diyos na makapangyarihan, nagpahiram ka sa amin ng buhay. Hindi mo kami pinabayaan sa kabila na kami mga makasalanan. Iniangat mo kami, pinagpala mo kami. Nagbibigay ka ng chance sa buhay ng lahat. Hindi mo kami pinabaya at tinulak. Sa halip kami iyong inibig at minahal. Kaya naman, Panginoon, kami naririto, sumasamo at nagpupuri sa iyo. Ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Lumalapit para ako'y iyong kahabagan. Lumalapit sa iyo para kami iyong pagalingin. Lumalapit para kami po ay lagi mong ginagabay at sinusubaybayan. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa iyo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa iyo, Hallelujah,
naming Diyos, alam po namin Ikaw ay nandyan. Kumikilos ka na ng may kalakasan sa amin. At Ika'y nagpapagaling sa buhay ng bawat isa. Akin pong sinasaklawan anuman pong uri ng sakit at karamdaman sa buhay ng bawat isa. I rebuke whatever kind of sickness by the authority in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lumayas ka sa aming buhay at pagalingin mo, O Diyos, ang buhay ng bawat isang may karamdaman. At inaangkin namin ito, Panginoon, by faith. Ama, balutin kami ng banal mong dugo. Maghari ka at manguna sa amin mula po ngayon at magpakailanman. Anong sagot? Palakpakan natin ang Panginoon. Itaas po natin ating mga prayer request, lahat ng ating daladalahan. At angkinin po natin na tayong lahat ay answered prayer. Ama naming Diyos, basbasan ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, bag, Biblia, wallet, passport, papeles, lahat, Panginoon, ang aming itinataas sa iyo. Hinihiling namin sa iyong pagbabasbas, O Lord. Kasama po ang aming mga prayer request at inaangkin na po namin lahat ng ito'y answered prayer. Pagpalain po ang aming mga alay at mga handog tulad ng iyong pangako na ibabalik sa amin, siksik, liglig at umaapaw. Ama, inaangkin na po namin ito sa pangalan ni Jesucristo, kasama mo tayong Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Tayo po'y mag-alay sa Panginoon. Kolektahin na ang mga prayer request. Ihandog natin sa Panginoon. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ihagis ko ang bonus nyo, 3, at sasabihin mo, Jesus, ikaw ang aking Panginoon at Diyos. Okay? Naniniwala kayo? Alam mo, sa bansang Israel, yung declaration ni Saint Peter that you are the Messiah, the Son of the living God, tumutukoy sa pagiging Diyos ni Kristo. Okay? Kaya po yun, ang napakagandang mensahe ni Lord. Okay, may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen and amen. Ito ang unang bonus nyo. Tanggapin nyo na. Pangalawa, ito pa. At panghuli ito na. God bless you.